We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Agaway isang botante, nagresulta sa paggilinaway kag pagpanglutang sa Kalinog, Iloilo. Pinakauling nga preso sang produktong petrolyo hibaloon. Kag kagastuhanan sa haya sang minatay, tutukan sa spotlight. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning. Bugtaw na, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Zen! Hello Adrian! Adlaw kita sang Martes, October 31, 2023. Hibaloon ta na ang mga nagapangunang nga mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang, live diri sa GMA Iloilo Station. Dasig sa kinadlaw, ako naman yung kapuso Edith Priatos, live na live higit diri sa GMA Bacolod Station. Subong agad dala sa gihapon namon ng mga dalag ko nga mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod mga kapuso local news matters. Tutok na kaya rin ang pinakauling nga mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita, barangay and SK elections sa Western Visayas generally peaceful suno sa kapulisan. Pila ka insidente nga nagluntad ginaimbestigaran pa. Si John Sala may live report na gikan sa Kalibo, Aklan. John? Adrian, Zen, good morning. Nangin madinalagon ang barangay kag SK election sa bugos nga Western Visayas kahapon. Kag apisar nga mayara sang apat ka mga insidente nga na-record suno sa Police Regional Office 6 matawhay ang piniliay sa Western Visayas. Generally peaceful. Ining assessment sa Police Regional Office 6 sa ginpatigayon nga barangay at sangguniang kabataan election sa Western Visayas kahapon. Well, very peaceful as I speak right now. Talagang makikita mo sa ibang provinces, sa ibang regions ay merong mga namatay. Like sa Barm, 5 ang patay at 11 ang sugatan. So if we compare other regions to us, relatively peaceful talaga dito. Base sa record sa kapulisan, apat ang na-record ng mga insidente. Ining ginalakipan sang rape and act of lasciviousness kag vote buying sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang may shooting incident naman sa Banwa sang Kalinog, probinsya sang Iloilo. May 25 naman ka mga kandidato nga ginpapanaugan sang COMELEC sang suspension of proclamation. Ining ginalakipan sang 9 ka mga kandidato sa pagkabarangay kapitan, 7 sa barangay Kagawad, 2 sa SK chairman kag 7 man sa SK Kagawad. Pila sa mga rason sini ang petition for disqualification, petition to deny due course of COC, petition for cancellation of COC kag reason of conviction. So we were given the list of the COMELEC and I directed our PDs and CDs na to take appropriate action. Samtang sa pinakauling nga dato sa PRO 6117 ang nadakpan sa paglapas ang gun ban, samtang may 27 naman para sa liquor ban. Zen, apisar nga nangin matawhay ang piniliay kag natapos na ang piniliay may ara na sa may mga nagproklama nga mabago nga lideres sa bugos nga Western Visayas padayon sa gihapon nga naka full alert status ang kapulisan para man sa deployment nila sa All Souls kag All Saints Day agod nga mapabilin ang kalinong kag katawhay sa bugos nga Western Visayas. Zen? Madamo nga salamat, John Sala. Sa dugang paging nga balita, bangod sa ginapahayag agaway sa botante, rambol kag tiniruhay, nagluntad sa barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo. Yaring balita nga atong gintutukan. Nangin mainit ang barangay kag sangguniang kabataan elections sa barangay Kahigon, Kalinog bangod sa nagluntad nga kinagamo sa mismo polling precinct. Sa investigasyon sang Kalinog Police, nagsugod ang hindi pag-intindihanay sang duha ka grupo sa pag-agaway sang botante nga ila i-assist sa pagboto. Duha ka kampo sang supporters ang involbado sa insidente. Ang kampo ni Hilda Bataten kag Jinky Caras Lumugdang nga lunsay nagapapili bilang punong barangay.
Sa video nga nakuha sa news team, makita ang pagsumbaganay sa mga lalaki. May mga naghana pa nga maglampos sang bangko. Sa pagpangusisa sang kapulisan, nag-assist ang watcher sang kampo ni Bataten apang ginaaligar ginagaw ini sang supporter ni Karas. Dito nag-initay kag nag-umpisa ang rambol. May isa dito abay ka tao nga gusto na buligan mo lang nga magboto. So ginkuha sang piyak na grupo nga sila lang ma-assist. So according sa piyak, ila to no tawo. Na ginagaway sila karon. So samtang ginagaway may binaisay. Asa nag-renambol sila sa babaw sa ospilahan. Matapos ang rambol, may nabatian pa nga lupok sang pusil ang kapulisan 500 meters away gikan sa voting center. Ginapahayag nga gintiro sang supporter ni Bataten ang pick-up sang supporter ni Lumugdang. Napilasan sa paa si Eduardo Leysa. Nakapalagyo naman ang ginatudlo suspect nga si Larry Catulin. Na-recover ang basiyo sang 12-gauge long barrel nga pusil. Bangod sa insidente, ginsaylo ang isipay sang boto sa Kalinog Elementary School. Wala naman sa may naaresto sa bahin sa mga nagrambol. Ginkuhaan lang sang detalye ang supporters sa magtimbang nga kampo, kag mansig blatter ang mga ini. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Pagkatapos sa mga eskwelahan kahapon, mga sementeryo, ginalauman nga dagsaon naman sang pumuluyo sa pagbisita sa ilang mga minatay buwas November 1. Ang pinakauli nga sitwasyon sa Molo Public Cemetery, hibaloon ta sa live report ni Kim Salinas. Kim, good morning. Good morning, Zen. Good morning, mga kapuso. Isa ka adlaw antes ang Piesta Minatay. Pila na ka mga tumuluo diri sa Molo Public Cemetery ang nagpadulong sa patso subong nga aga sa paghingagaw sa paglimpyo kag pagpinta sang mga pansyon sang ilang mga nagtaliwan nga himata. May nakaplastar man nga balaligyaan sang bulak kag kandila malapit sa entrance sang patio. Sa pagpangusisa naton sa atong mga vendors, yara sa 10 to 20 pesos ang presyo sa kada bilog sang kadila. Yara naman sa 150 to 200 pesos ang presyo sa bulak kahapon. Bisan adlaw man sang eleksyon sa pagpangusisa naton sa mga vendors diri, madamo sa mga tumuluo na ang nagpadulong diri sa Molo Public Cemetery sa pagsindi sang kandila, paghalad sang bulak kag pangamuyo diri sa nasabit nga patso. Amoy adto ang latest, Zen, mga kapuso. Balik dira sa studio. Madamo nga salamat, Kim Salinas. Ari naman mga puso, good news kag bad news. Ginpatuman na sa bungaga sa mga oil company sa Bugo sa Bungsod ang adjustment sa presyo sa produktong petrolyo. Piso ang 25 sentimos ang ginubo sa kada litro sang diesel. Piso ang 20 sentimos naman ang ginpanaog sang presyo sang kerosene. Sa Piaksini, nagsaka naman ang presyo sang gasolina sang 45 sentimos kada litro. Ginatun-an na sang ICPO ang pag-file sang murder o kuno homicide, resistance and disobedience to a person in authority, illegal possession of firearms and explosive, magluwas pa sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bato kay Glenn Iturriaga alias Bongbong, live-in partner sini nga si Katrina Espinosa, kag isa pagid nga ginkilala kay Ivan Palmehar. Ang tatlo ang nadakpan sa drug buy bust operation sa Barangay Concepcion City proper sang Domingo. Matandaan nga nagbato sa operating team nga CDEU ang subject gani nag-augment ang SWAT. Apang sa malaing nga palad, natiruhan ang isa ka SWAT personnel nga si Staff Sergeant Michael Malana nga gintunaan sang kamatayon sini. Makaligad ang pila ka oras nga negosasyon, nagsungka man ang tatlo. Nakuha sa ila, ginahukmungan ang suspected shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 7.8 million pesos. Nag-decide ako mga manawag sang bulig sang SWAT kay kami wala man kami sang mga best, kaya wala kami sang mga shield. That's why nga pakamayo na po nga tawagan si Sir Coronica kag i-inform siya sa situation. At the same time, si Sir Coronica nag-instruction sa akon nga i-utilize ang SWAT sa pag-aresto sa suspect nga armado. Samtang mga kapuso sa Negros Occidental naman, nag-coordinate ng Himamaylan Police sa militar agad madakpan ang suspect
nga nagtiro sa 42 anyos sa Cabo sa tumuhon sa Barangay Carabalan sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, sakay si motorsiklo ang biktima upod ang angkas sini sa hinali na lang ginbalabagan sang suspect kagintiro. Igo sa dugan ang gitunaan sa kamatayon sang biktima, nakapalagyo naman ang angkas sini. Keep on monitoring on the specific location po nung suspect. He was identified. Mga kapuso, magadalasang malaing nga panahon subong nga adlaw sa pila ka bahin sang pungsod ang low pressure area kag ang shear line. Nakitaan sang pag-asa ang LPA 470 kilometers na sidlangan sang Virac, Catanduanes. Sa subong manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo. Ginapaalerto naman sa pag-ulan nga tugas ang shear line ang Bicol Region, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz kag Northern Samar. Ang shear line among pagsugat anay sang Amihan kag Easterlies. Subong nga aga posible ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. May mga lugar man nga pwede maka-eksperyensya sang heavy to intense rains, gani mangin alerto sa pagbaha o kon sa landslide. Tatlo kadugang nga mga sangre sa Encantadia Chronicle Sangre ginpakilala na. Mga sangre kompleto na. Si Tess Ordales nakatutok. Este sekto mga kapuso. Matapos ginpakilala na si Bianca Umali bilang Tera, ginpakilala naman namon sa inyo ang bagong henerasyon sang sangre. Si Faith De Silva as Flamara, ang nagkapanagiya sang Brillantes ang Kalayo. Angel Guardian bilang Dea sa Brillantes ang Hangin. Hagang pinakaunang lalaki nga sangre nga mga panagiya sa Brillantes ang Tubig na si Adamus, Calvin Miranda. Sa pagatubang sa mga new generation sangre sa GMA Integrated News interviews, may pressure kuno pero mas excited sila sa pagdala nila sa ilang mga role. Di po kasi natin sigurado yung di ba? Yung kung kailan darating sa'yo yung ilaw mo, yung spotlight mo. Parang ang dami munang pagsubok na darating para makita mo siya. Kag nabalan nyo ba lang ni si Faith nag-audition man sa 2016 para sa Encantadia. Siya yung nagbigay ng inspirasyon sa akin para galingan ko palagi, para ipakita ko sa mga tao na, I'm deserving of this position right now. Subong ko noon nagasugod na ang pagpanghanda para sa Sangre, The Encantadia Chronicles. Nahibaluan Manila nga maagi sila sa maksyon ng mga eksena. Maayo man kinakong nabulig sa ilang mga hobbies. Isa man sila pagpanghanda ang pagtuon sa lengguwahe nga Encan sa Encantadia. Gani sila ang gintestingan sa isa ka mini quiz. Abisala Eshma. Angel. Thank you. Thank you. Ashti. Tita. Tita. Hasne Ibolive. Long live. Hindi, Hasne iba Ibolive. yun eh. Maligayang kaarawan. Ang galing ni Faith. Hasne Ibolive. Ilang pag-welcome sa mga bagong sangre, may pagtamyaw sa ila ang tila sa mga naunang sangre. Abisala, gusto ko lang mag-send ng aking best wishes and a lot of good energy para sa bagong cast ng Encantadia Sangre. Ako po ay nagagalak at muli may magpapatuloy ng aming nasimulan. I hope that this new Sangre show will take you to places your heart never imagined. Open the doors. As naman Boyan Hazar. At taus-puso po kaming nagpapasalamat ngayon pa lang sa suporta na ibibigay ninyo. Iniimbitahan ko po kayo na papasukin niyo po kami sa inyong mga bahay at puso. Abisala Eshma. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Masubo madulaan sang pinalangga sa kabuhi. Apang mas masubo pagid kung wala sang panggastos sa haya sini. Gan importante nga kita ang may ideya sa gastos para bisan paano ini ang mapreparahan. Subo nga aga ini ang tutukan ta sang spotlight.
Mga puso sa pagpati nga dapat tanan-tanan kita hashtag I am ready. Mga puso, importansya sa ihibalo sa galastuhan sa hayas ang ato nagtaliwan nga mga pinalangga sa kabuhi aton hibaloon this morning. Hi there mga puso, welcome back. You're still watching Jimmy Regional TV Early Edition. Mga puso, pila bala ang galastuhon tayon may ara kita himata nga mapatay. Ari mga puso, ang aton tutukan, let's all become practical sa aton approach on death. With us this morning is ang presidente sang isa sa mga sikat nga negosyo nga pampatay diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa Pilipinas, sa Sir Brian Puentevella. Sir, good morning. Madabog yung salamat for saying yes to this invitation. Kamusta? Okay, good. Good morning sa aton GMA Regional viewers. Mayong aga sa inyo tanan. Amo nga tiyempo, masako-sako gini ang mga kaangay mo nga mga negosyante. Kuntig kalalag season, double time kita, ano man. Full alert siguro ang inyong grupo. Double time ang aton nga panglimpyo sang aton nga mga patso kag ang aton nga mga dalanon sa sulod sang patso ginapang ariglar na subong para in preparation for October 29, 30 ang iban nga bisita na especially long weekend. Behind us, Sir Brian, is your most expensive casket so far. Actually, may harap pa ka mo masobra tag 1 million pesos. Ugaling, nabakal na sang isa naton kakapuso nga medyo may budget. Ari naman niya, tagpilani. Kag nga aman, tuman ka mahal. Amo na siyang blue, ang aton price ini mga 850,000. Pero may less senior citizen, less PWD na siya, or that's may less pag na siya sang VAT. So eventually, it will come out mga 600 plus. So, ang iba ni sa ila, may ari man din sa mga 200, may ara man ta sang barato. Pila man, sige, pila bing pinakabarato. Amo na gusto mabalaan sa aton mga kapuso para balad ka sumani sila subong sa ilang mga puluyan. Abi pilagi ang akon i-preparar agad hindi magugtas ang akon mga himatain kaso por kaso mapanas na ko sa kalibutan. May ara man kita, Sir Adrian, na ang aton pinakabarato is 20,000. Less man na siya senior citizen and less VAT. Pero inang sa balay lang ka na pwede maka-week. Pero inclusive na siya sang sugat dulong sa ospital or sa balay, embalming na 5 days, tapos may ara pa na dala sa lubong kung di ka mo mapalubong. So over that, mabayad sila di chapel viewing ta in kaso nga kinanlan nila diri mag-view. Ari mga puso, basic math ha, this time around, no? Plus minus, ang tagpilaang disente nga lungon. Anong options naton sa mga kwarto nga hayaan? Ano ni kalawig? Kaga mas mapamahal ba lang aton mga kapuso kung ang patay nila, ihaya nila sa ila puluyan? Ano man? Okay. So ang aton nga mga kwarto, di may arat na kwarto from 1,500 up to the most namon siguro 9,000 subong. So pero ang aton subong nga comparison sa Memorial Chapel kag sa balay, sa balay nami kay kung gabi na mapuli mga bisita, pwede ka lang yan makadiritso tulog. Although ang samok naman sina, kay masiga pa huway ka pa aga, pa may manuktok, bugtaw ka naman. Kung diri kaya sa chapel, mapuli ka sa gabi, makapahuway ka gidyanay for 5 hours. Pagbalik mo, amo na pag-entertain mo sa bisita niyo. So may mga pros and cons. Ari naman niyo, how about sa presyo sang embalming, embalsamasyon, nga nagadepende man niya bala kada adlaw, no? Depende kung per day man na iya ang sumahay naton. Also ang presyo naman sang duta kag mga lulubngan. Ang aton embalsamasyon sa una pagsugod ko di obra mga 200 pesos pa lang na per day. So mga 25 years na ko di. So ara na ta sa mga 500 per day. Although ang normal sina is 5 days. Upod naman na siya sa package ng lungon na magbaligya. Gusto mo mag-extend? So ang ginahambal ko ito kagina nga 21,000. Dala na siya 5 days embalming, dulong sa lulubngan, sugat sa ospital. Tapos ang aton nga lulubngan, na mo ito kagina, explain ko man, ang all-in naman lubong ka tomorrow is as low as 60,000. Actually, pwede ka, may ara kami kung isa cases, di nga gina-refer naman, Bacolod Cemetery sila. Although doon na puno na nandasubong sa Burgos, basi sa Granada. Doon mga 10,000 man lang, I think. That is for the funeral. Ang ila, yati ko na mo ito kung ila to yung i-kwaon ng aton nga gina-offer ng mga indigency services. Yes. Tapos actually may ara man kung isa nga makadto ka sa kay mayor, kadto ka sa kay congressman, nga matag sila bulig sa inyo, makapian-pian man sila sa ila gasto. Sir, thank you, Gid. God bless you. Thank you for saying yes to this invitation. Sa daso naman. Sige. Salamat.
Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Gindesignar sang Iloilo City LGU ang pila ka mga lugar malapit sa mga sementeryo sa Iloilo City nga pwede baligyan sang bulak para sa pagdumdum sa mga minatay buwas Nobyembre 1. Ang mga ini ang ginalakipan sang Yulo Drive sa Arevalo, Locsin Private Road sa Molo, Oñate Street sa Mandurriao, Isnart Street tubtub sa Aldeguer sa City Proper, kag sa Haro Plaza. Ginapahanugutan ang pagbaligya sa among mga lugar sumugod sa Oktubre 28 kag magatakop alas 11:59 sa buwas sa gabi. Wow, halonggid, mga puso padayon nga ginaimbestigaran sang Capiz Provincial Police Office kun bala naglapta sa bugos ng probinsya sang Capiz ang ginapahayag peke nga kwarta. Ini matapos madiskobrehan ng kapulisan o kun sa kapulisan ang mga fake nga 1,000 peso bills nga nagabalor sang 600,000 pesos sulod sang ginabandona nga salakyan sa Roa City sang tinaligdan niya Biyernes. Una na nadakpan sa kapulisan ang isa ka babayi nga nagbakal sang saging sa merkado sa balor nga 80 pesos ang nagbayad sang 1,000 pesos. Natalupangdan sa manugbaligya ang fake ang kwarta gani gilayon ini nga nag-report sa PNP na identify sa kapulisan ang salakyan nga ginapahayag ginsakyan sa babayi kag mga kaupdanan siniapang. Ina ukon ini na ang ginabandona sa bahin sang Barangay 8. Mga puso, suno kay Pagiya, temporaryo nga gin-release ang babayi matapos nga nag-lapse ang reglementary period. Na-identify naman ang makaupod sini nga lakip sila sa pasakaan sang kaso sa tion nga ma-certify sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga peke ang mga na-recover nga 1,000 peso bill. Hindi nahuli lahat itong kasama nitong mga babae. Baka may dala pa mga ngayon na mga pera na ano. So maging mapagbadyat po tayo, maging vigilant at i-scrutinize natin mabuti itong mga tinatanggap nating mga pera. Hindi lang laging handa, kundi pinasaiman ang karakter sa ginkilala nga 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines subong nga tuig 2023. Nagikan sa ginatos nga candidates sa isa winner, nagikan sa napulo ka scouting region sa pungsod ang ginpasidunggan. Ginpili ang outstanding senior scouts base sa ilang community service, pagpakibay sa school-related events, activities, character development, kang sabat sa interview. Magabato na napulo ka winners ang 2-year college scholarship, cash prize, kang iban pa nga premyo. Congratulations sa inyo, kabay ng search kag awarding ceremony sang month-long celebration sang founding anniversary sang BSP. Mga kapuso, hindi malipat, alas 8 karon sa gabi sa Coastal Boardwalk sang Banwa sang Dumangas, makabanding ta sa Kapuso Fiesta sang Hawas Festival 2023 si Abdul Rahman sang Sparkle You #Frenemies. Magadalaman sang kasadya si Ashley Ortega kag syempre kilig ang dala ni Kim Santana. Gani kita mga kapuso sa Kapuso Fiesta sa Hawas Festival sang Dumangas karon sa gabi. Bacolod non artist nga kilala sa estilo nga naturalism sa pagpinta ginpasilida sa mga obra maestra. Kilalahon ta siya sa sininga report. Wala na gunahuna ang 60 anyos sa si Larry Carumba nga ang iya mga painting nga na-inspire sa mga bulak, pispis sa iban pa nga elements of nature. Ang mga inbalagyan agud makilala siya bilang multi-awarded Filipino sa fields of visual art ilabi na sa naturalism. Masobra tato ka dekada ni ini nga nag-aobra sa isa ka medical company sa Saudi Arabia. Ang life lesson nga luyag niya ipakigbahe. Pursue your passion sa art. Pero dapat may steady man nga income bilang isa ka professional. Pag nagdesisyon ka mo mag-focus sa art, dapat may bread and butter pa rin kayo. The art is not stable when it comes to income. Right now in the Philippines, it's very, very, very competitive. Handom sini nga mapamagaan ang balasyagon sa kada persona nga magtulok sa iya painting. Sa sulod sa malawig nga tinuig, na master sini mga subject inspired by Mother Nature. Nga ang balor, milyones na sa international market. 5 subjects lang ang focus ko, ang birds, butterflies, flowers, fruits, and fish. That is where my art
evolved. Antes ini magbalik sa Saudi, isa art exhibit ang iyahalad sa mga bakulod noon. Of all the galleries here sa Negros, dili pa siya kagusto nga mag-show, no. Really glad kami taga kami ni Miss Leia, the co-owner, nga Sir Larry, international artist, sa Anubla. Sa Madison tuig, ginapananaw sini ang panibagong nga life chapter bilang isa na kareterado. Plano sini nga magbukas sa Granada sa isa ka home gallery nga mag-aalalay sa mga nagapanugod nga artist. Ako, without my knowing, nag-abot ng opportunity ko na ara na gali, I'm on my way, I'm on gapasaka na ako sa amo na nga level. And later on, ma-realize mo na ang mga tao, you will hear from the positive feedback about your works. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Zen, mga puso, hindi manigal nga basta gani may nagataliwan. Tumanggid niya kasubo ang nagaluntad sa mga himata sini. Insakto na Adrian, sunog gani sa American author nga si Richard Paz, death leaves a heartache no one can heal. Love leaves a memory no one can steal. Ano man kasakit sa balatsagon, ang pagtaliwan sa isa ka tawo, ini ang dapat tabatunon. Ang importante nga bisan ini ang wala, siyang padayon nga nagapabilin sa aton mga tagipusoon. Mga puso, 55 days ago na lang. Pasko na. Maraming salamat sa pagtutok. Diri sa mo sa GMA Regional TV Early Edition of the Nakitali Lunes, Tub-Tub Biyernes. Mahimo nyo nga malantaw ang atod episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang. Ako si Adrian Prietos, bugo sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning mga kapuso.